Huling-hiling ni Curry tutuparin ni Steve Kerr. Kontrata ni Porzingis sa Warriors malabo na at Aaron Gordon kailangan ng 3-team trade bago makuha. Si Stephen Curry ay nasa stage na ng career niya na bawat season ay sobrang mahalaga. Hindi na ito panahon ng paghihintay ng 2, 3 o 4 na taon para sa development ng mga batang players. Alam ng Warriors na habang nandyan pa si Curry at elite level pa rin ang laro niya, obligado silang magbigay ng roster na kayang makipagsabayan sa pinakamalalakas na team sa Western Conference at dito pumapasok ang usapan tungkol kay Steve Kerr. Sa mga lumalabas na reports, mas lumalakas ang posibilidad na manatili si Kerr sa Warriors. At kung mangyari iyon, malaking senyalis iyon na hindi pa tapos ang Golden State sa win now mode. Bakit? Dahil si Steve Kerr ay matagal ng simbolo ng championship identity ng Warriors. Kapag bumalik si Kerr, parang sinasabi ng Warriors front office, hindi pa kami tapos, lalaban pa kami. At dito lalong nagiging interesante ang sitwasyon kasi ang tunay na trade wish ni Stephen Curry ay maaaring hindi tungkol sa isang specific player. Hindi ito simpleng kunin natin si ganito, mas malaki pa roon. Ang gusto ni Curry ay malinaw, bigyan siya ng roster na may totoong chance manalo ngayon. At kung iisipin mo, makes perfect sense. Hindi na pwedeng sayangin ng Warriors ang natitirang prime years ni Curry. Sa bawat taon na lumilipas, mas nagiging mahirap manalo sa NBA. Mas bata ang ibang contenders, mas athletic, mas malalim ang rotations. Kaya kung seryoso ang Warriors, kailangan nilang kumilos. Ngayon, ang malaking tanong, ano ang klaseng trade ang dapat gawin ng Warriors? Sa tingin ko, hindi kailangan ng Golden State ng superstar na sisira sa chemistry. Ang kailangan nila ay veteran players na swak sa sistema ni Kerr, mga players na kayang depensahan ang multiple positions, mga players na kayang tumira ng consistent, at higit sa lahat mga players na kayang tumulong agad sa playoffs. Hindi na developmental project ang kailangan ng Warriors. Ready now help ang kailangan nila. At kung mapapansin ninyo, iyan din ang message na lumalabas kapag pinag-uusapan ang future ni Curry. Habang nasa roster pa si Stephen Curry, hindi pwedeng half commitment ang Warriors. Hindi pwedeng nasa gitna lang. Hindi pwedeng kalahating rebuild, kalahating contender. Sa NBA, mahirap mabuhay sa gitna. Either all in ka o hindi. At honestly para sa akin, dapat malinaw ang Warriors. Kung mananatili si Steve Kerr, dapat samahan niyo ng aggressive off-season moves. Hindi sapat ang simpleng run it back. Nakita na natin yan. Alam natin na kapag kulang ang size, kulang ang depth, at kulang ang scoring support kay Curry, nahihirapan ang Warriors sa mas batang contenders. Kaya ngayong off-season, napakahalaga ng bawat desisyon at isa pang dahilan kung bakit malaking usapan ito dahil ang epekto nito ay hindi lang pang isang season. Kung magkamali ang Warriors ngayon, posibleng maapektuhan ang huling championship window ni Curry. At ngayon, sa mga nakaraang taon, ilang beses nang nakita ng Warriors kung gaano kahirap makahanap ng tunay na frontcourt help. May mga stretches na kulang sila sa size, may mga pagkakataon na hirap sila sa rebounding, at may mga matchups na talagang halata ang kakulangan nila ng isang legit big man na parehong may offense at defense. At dito pumapasok si Kristaps Porzingis. Kapag healthy siya, alam nating lahat kung gaano siya kadelikado. Hindi lang siya basta matangkad, modern big man siya. Kaya niyang magbigay ng spacing para kay Stephen Curry. At iyon ang pinaka-importante. Kapag may center ka na kayang tumira sa tres, napipilitan ang kalaban na lumabas. At kapag lumabas ang depensa, mas lumuluwag ang driving lanes, mas dumadali ang off-ball movement, at mas nagiging masakit ang Warrior system. Sa madaling salita, pwedeng mas gumanda ang offense ng Golden State kapag nandyan si Porzingis. Pero bakit nga ba hindi simple? Dahil ang pinakamalaking tanong kay Porzingis ay hindi talento, health. Yan ang matagal ng issue sa kanya. Ilang beses na natin siyang nakita na napakaganda ng simula ng season, tapos biglang matatamaan ng injury. At para sa Warriors, malaking risk iyon. Lalo na ngayon, hindi na bata si Stephen Curry, hindi rin habang buhay nasa prime sina Jimmy Butler at Draymond Green. Ang Golden State nasa win now mode, ibig sabihin, hindi sila pwedeng magkamali. Hindi sila pwedeng maglabas ng malaking kontrata sa player na may malaking question mark sa durability. At iyon ang dahilan kung bakit complicated ang usapan. Ngayon may isa pang angle dito na napaka-importante. Kahit gusto raw ng Warriors si Porzingis, hindi rin daw siya ganun kasigurado agad sa magiging next move niya. At natural lang yon. Kung ikaw si Porzingis, titingnan mo rin, saan ba ako magkakaroon ng malaking role? Saan ba ako magkakaroon ng best chance manalo?
At saan ba ako magkakaroon ng magandang long-term security? Dahil sa NBA, hindi lang fit ang usapan. Kasama dyan ang pera, kasama dyan ang role, kasama dyan ang championship chances. At posibleng iyon ang dahilan kung bakit hindi pa diretsong usapan ang sitwasyon. At ngayon, pag-usapan natin ang malaking tanong. Ano ang posibleng hingin ng Denver kung target ng Warriors si Aaron Gordon? Ang unang pangalan na natural na lalabas sa usapan ay si Brandon Podziemski. Bata pa, may upside, may energy, at may value sa paligid ng liga. Isa pa, pwede ring mapasama si Gui Santos bilang additional young piece. Pero kung magiging honest tayo, malamang kulang pa rin yon. Bakit? Dahil si Aaron Gordon ay hindi basta role player lang. Isa siyang proven playoff performer. Naipakita na niya sa malalaking laban na kaya niyang mag-deliver sa biggest stage. Kaya kung Denver ang tatanungin, malamang sasabihin nila, okay, may Podziemski kayo, may picks kayo, pero ano pa? At dito, pumapasok ang isa pang napaka-importanting factor, salary matching. Malaki ang kontrata ni Aaron Gordon. Ibig sabihin, kung gusto siyang kunin ng Warriors, kailangan nilang magpadala ng sapat na salary pabalik para legal sa ilalim ng NBA rules ang trade. At dito nagiging mas delikado ang usapan. Dahil kapag usapang malaking kontrata na, hindi na lang young players ang pag-uusapan. Posibleng kailangan ng isama ang mga kontratang may mas malaking halaga. At doon nagsisimulang sumakit ang ulo ng front office. Kasi gusto mong kumuha ng upgrade pero ayaw mo ring sirain ang depth ng roster. Kaya maraming analyst ang naniniwalang mas realistic ang 3-team trade. At ito ang interesting part. May mga senaryo na pwedeng pumasok ang New Orleans Pelicans o ibang third team. Paano gumagana yon? Halimbawa, ang Warriors magbibigay ng young players at draft picks. Ang third team ang kukuha ng ibang assets. At ang Denver makakakuha ng player na mas swak sa immediate needs nila. Ibig sabihin mas flexible ang galaw. At honestly, ito ang mas mukhang realistic. Kasi kung direct Warriors Denver lang, mahirap talagang pagtagpuin ang gusto ng dalawang side. Pero syempre, may kapalit lahat. At ito ang tanong na kailangang sagutin ng Warriors front office. Handa ba silang isuko ang future para sa win now move? Dahil kapag isinama mo si Podziemski, draft picks, at iba pang assets, malinaw na ang mensahe. Ang sinasabi mo ay, habang nandyan si Curry, lalaban kami ngayon. At sa totoo lang, may logic naman yon. Hindi mo pwedeng sayangin ang natitirang elite years ni Stephen Curry. Pero dapat tama ang presyo. Dahil kung sobra ang ibibigay mo, baka masaktan naman ang long-term future ng franchise. Kaya ito ang personal kong take. Kung reasonable ang presyo, dapat seryosohin ng Warriors si Aaron Gordon. Bakit? Dahil swak na swak siya sa identity na kailangan ng Golden State ngayon. Pero kung ang magiging presyo ay sobrang taas, tipong mawawala ang kalahati ng young core at future picks, baka kailangan ding mag-isip ng mabuti.